Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila sa paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula sa itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Nagpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon, ang pagpapala mo yung ilaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas malasi ninuman, ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Nagpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, sinala sa ligtas sa dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Nagpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palalo'y pinarurusahan. Nagpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya ng mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph, Las Piñas City. Tara, pagnilayan po natin ngayon ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Tayo po'y nasa ika-11 linggo ng karaniwang panahon at ngayong Miyerkules, medyo maganda yung mga readings natin. Dahil una, sa first reading, napakinggan natin yung ascension o pag-aakyat sa langit kay Propeta Elias. At ito'y nasaksihan ng kanya alagad na si Propeta Eliseo. At sa gospel natin, siguro parang throwback to sa isang gospel verse na madalas natin marinig nung panahon ng Kwaresma. At ito yung turo ni Jesus tungkol sa pag-aayuno, tungkol sa pagkakawang gawa, at tungkol sa panalangin. Pamilyar, no? Parang ito rin yung gospel nung Ash Wednesday. Pero kasi kung titignan natin, yung sinasabi ni Jesus ng mga tao na nagdadasal, nag-aayuno, tumutulong sa mahihirap upang mapansin sila ng tao. Pamilyar ba? Siguro isipin natin, Father, parang yan yung mga tao na ginagawa nilang trending o viral, yung mga mabubuti nilang gawa. Sige, disclaimer, hindi lahat ng mga influencers ay plastic. Marami sa mga influencers natin ay talagang totoo sa kanilang ginagawa. Yung kanilang pananalangin, yung kanilang pagkakawang gawa, yung paggawa nila ng mga iba't ibang bagay para tulungan at makaakay sa mga tao sa kanilang mga problema. Alam natin na sila'y sincere sa kanilang ginagawa. Alam natin na maraming tao ang natutulungan sa kanilang ginagawa. Pero magandang ipaalala sa atin mga kapatid na siguro, una, ano ang intention? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito sa harap ng tao? Ano ang dahilan? Ano ang sanhi? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito sa harap ng iba? Ikalawa, ito ba'y nakakatulong lang sa atin? O nais din natin, o ang pinakalayon natin ay makatulong sa iba? Kasi kung tayo lang naman ang makikinabang, parang kulang. Yun ang talaga masabi natin, parang plastic kasi pakitang tao lang siya. Pero kung ang ginagawa nating kabutihang nakikita na maraming tao ay para maantig at para maakay din ng iba, siguro yun yung mas malalim na ibig sabihin ng ating ginagawa at kung paano ito nagiging viral o nagiging trending sa panahon natin ito. At ikatlo, ano ang bunga ng ating ginagawa? Maraming tao kasi, gagawin lang natin ang bagay na yun kasi uso, kasi sikat, kasi marami tayong magiging followers at subscribers. Pero kung ang bunga nito, pansinin man tayo o hindi, patuloy pa rin tayo mananalangin, patuloy pa rin tayo maglilingkod at mag-aalay ng ating sarili para sa ating kapwa, yun ang inaasahan ng Panginoon. Because the Lord is not just looking at what's trending outside, but the Lord looks at what works and what grows inside. Hindi lang after si Lord sa gaano karaming manonood, gaano karaming susunod, gaano karaming gagaya sa atin. Ang inaasahan ng Diyos ay ang pagbabago ng puso na bunga ng ating sinasabi, bunga ng ating ginagawa, bunga ng ating panalangin. Kaya tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon, sa simula ng araw na ito, nagpapasalamat po kami kasi tinitipon niyo po kami para pakinggan ang iyong salita. Tinitipon mo kami para manalangin. Tinitipon mo kami para ihanda ang puso namin sa paggawa ng tama. Panginoon, alam namin na hindi namin maiwasan. May mga taong titingalain kami dahil sa ginagawa namin. Pero sana hindi po ito magpalaki sa ulo namin, Lord. Sana malaman namin ang dahilan bakit namin ginagawa ang mga bagay na ito. At naisin namin ang pagiging mabunga nito,
hindi lang sa mga taong tutulad o gagaya sa amin, kundi pati rin sa puso ng bawat isa sa amin, Lord. Sana ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong malasakit ang maging viral at trending. Hindi lamang yung ginagawa at sinasabi namin, upang kami ay hindi maging plastic sa iyong harapan at sa harap ng mundo, kundi kami ay maging alagad mong totoo sa salita, sa isip at sa aming gawa. Dahil ikaw ang Diyos na batid hindi lamang ang nakikita sa labas, kundi ang nais at dunong ng puso namin. At ikay naghahari at namumuno sa amin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating salita ng Diyos, salita ng buhay, ngayong June 19, Wednesday of the 11th week in Ordinary Time. Shout out po sa lahat ng mga social media influencers, lalo na sa mga apps tulad ng Halo, ng Tabela, at lahat ng mga related sa buhay Katoliko. Sana ang ating pagiging viral, ang pagdami ng ating followers at subscribers ay hindi lang maging tanda na sikat tayo, kundi ito ay magbunsod ng pagbabago, magbunsod ng paglalim ng pananampalataya, hindi lang sa followers natin, kundi sa atin din. Ugaliin tangkilikin na TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese sa Parañaque. Shalom.